Nagtapos na ang 5 taong kasunduan sa kasal. Agad na tapusin ang 50 milyong. Gusto kong bumalik sa nayon para magretiro. Masyadong magaan ang A4 na papel na ito. Hindi ito akma sa bigat ng 50 milyong. Palitan ito ng 80 gram na dollar paper at muling if-print. Ah, ate. Walang kinalaman ang bigat ng papel sa paghihiwalay. Gusto mo bang tumanggi sa bayad? Bakit, may problema ka? Kung gusto mong kunin ang pera at umalis, sundin mo ang aking patakaran. Kung hindi, huwag mo nang kunin ang 50 milyon na natitirang bayad. May lakas ng loob kang tumanggi, ha? Sa loob ng 5 taon, pinagsilbihan kita at ang anak mong babae. Ang 50 milyon ay dugo at pawis ko. Lesiu. Sino ang nagtrabaho ng pawis at dugo noong araw? Nakita ang 50 milyong agad na pumirma, mas mabilis pa sa lahat. Bumubulong mula nang uminom ako ng labis 6 na taon na ang nakalipas. At nasira ang aking pagkabirhen ng isang di kilalang babae. Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Kung hindi dahil sa kakulangan sa pera. Sino ang gustong magpanggap na asawa sa loob ng 5 taon? Babae, masyado kang mahina ang loob. Gusto kong kunin ang natitirang bayad para bumili ng papel. Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Bibili na ako ngayon din. Sandali lang, Ginoong Lin. Tinitiyak kong bibilhin ko ang pinakamabigat na papel sa buong lungsod. Kailangan mong tiisin ang mga malambot na bagay. Kapag natapos na ang transaksyong ito, maaari na tayong bumalik sa nayon at kunin ang buong palaisdaan ng nayon. Para sa 50 milyong, tiis lang ako. Tatay, gusto mo bang makipaghiwalay kay nanay? Ayaw mo na ba sa iyong dugo na mas makapal sa tubig na maliit na jacket? Lin Miao Miao, wag mo akong dagdagan ng eksena. Anong dugo na mas makapal sa tubig? 5 taon na ang nakalipas, ikaw ay inampo ng iyong ina mula sa orphanage. Ako ay inarkila ng iyong ina mula sa labor market. Sa pagitan natin ay mayroon lamang purong komersyal na relasyon. Wala tayong kahit na anong ugnayan sa dugo. Huwag mong subukang gamitin ang emosyon para blackmail ako. Huwag akong hadlangan sa pagkuha ng 50 milyong piso. Bibili ako ng papel. Miao Miao, bantayan mo ang tatay mo. Huwag na huwag siyang papayagang makatakas. Pagkatapos ng lahat ng mga limited edition na card mo, sagot ng mama mo. Tiyaking matapos ang gawain. Kailangan ng boss ang pinakamabigat at pinakamahal na 80 gramong daoli na papel sa buong lungsod. Esprint ang 50 milyong kasunduan sa diborsyo. Ginoong Lin, ang pinakamahal at pinakamabigat na 80 gramong daoli na papel sa buong lungsod. Seryoso tulad ng aking pagkatao. Mabilis na pirmahan at bayaran. Magandang papel pero hindi pwedeng pirmahan ngayon. Ano na naman ang problema? Pinapalitan ang papel, napindot na ang susi. Di mo ba ako masyadong iniinda? Kung ayaw mong mawala sa akin, magdagdag ka ng pera. Ngayon ay retrograde ang Mercury. Nagbabanggaan ang Mars at Jupiter. Malasang magpirma ngayon, hindi pwedeng pumirma. Higit pa dyan, hindi pwedeng pirmahan ang 50 milyon na kasunduan sa paghihiwalay. Anong retrograde ng Mercury? Ikaw, ang bilyonaryang babae, nakikipag-usap sa akin tungkol sa mga bituin. At ano naman kung ganun? Ang pera ko, ako ang may kapangyarihan dito. Lumabas ka. Ano bang sinasabi mo tungkol sa retrograde ng Mercury? Para sa akin, mukhang gusto lang niyang samantalahin ang 5 taon ng aking kabataan. Kung ikukumpara sa 50 milyong, ano ba ang halaga ng Mercury? Naghihintay din ako sa pag-urong ng Milky Way. Bukas, magpapalit tayo sa isang magandang araw ng hari at babalik ulit. Tapos na ang water retrograde ni Director Lin. 0 pirasong kasunduan. Lahat ay imported na 80 gram na Dolin paper. Pumili ka lang ng isa at pumirma. Ikaw ang nagsulat ng mga salita. Ikaw ang bumili ng papel. Ikaw rin ang naghandog ng panulat. Napaka-considerate, bilisan mo na ang pirma. Ikaw ang sumulat ng mga salita. Ikaw ang bumili ng papel. Ikaw rin ang naghandog ng panulat. Ang diborsyo ay usaping dalawa. Kailangan nating sabay na bumuo ng kasunduan. Pag-usapan natin ito ng isa-isa. Ikaw ang nagpilit na pumirma ng mag-isa. Hindi mo ako nirerespeto. Lalo na hindi nirerespeto ang 5 taon natin. Simula ngayon, maglalaan tayo ng 1 oras gabi-gabi para pag-usapan ang mga tuntunin ng diborsyo. Anong meeting to? Maliban sa 50 milyon na iyon, may iba pa ba tayong pag-uusapan? Ayaw ko nang pag-usapan yung natitirang bayad na 50 milyon. Kailangan talagang pag-usapan ng mabuti. Ginoo Lin, anong unang piraso ang gusto mong pag-usapan ngayong gabi? Sa unang araw, sino ang magmamay-ari ng mga pinggan at kawali? Sa ikalawang araw, pati ang panghugas ng toilet ay pag-usapan din.
Ito ba ay hiwalayan o paghihiwalay lang? Unang usapin, paghahati ng ari-arian. 3 malalaking apartment sa downtown. 5 supercar. Lahat ng ito ay dagdag halaga habang kasal. Tumigil ka, aalis na lang ako ng walang dala. Ayoko ng kahit isang sentimo mula sa'yo. Ang gusto ko lang ay yung 50 milyon ko. Hindi pwedeng ito ay legal na karapatan. Kung wala kang kasunduan, hindi tayo makakapagpatuloy. Sa ikalawang punto, ang kustodiya kay Meow Meow ay sa akin. Nakasaad sa pangalan, 2 taon 3. Ngunit para sa kalusugan ng isipan ng bata, bilang magulang, itinatakda ko ito. Dapat mong bisitahin siya ng hindi bababa sa 3 araw bawat linggo. Sa mga pista, kailangang samahan siya buong araw. Sa 7 araw ng linggo, 3 araw akong ginugol dito. Paano na ako makakabalik sa nayon para magpakain ng isda? Sige na, gamitin mo na lang ang 502 na pandikit para welding ako sa Lin family. Pangatlong usapin, sino ang mag-aalaga sa pusa sa bahay pagkatapos ng hiwalayan? Pusa. Saan nanggaling ang pusa? 5 taon na, kahit isang balahibo ng pusa wala na sa bahay na ito. Lin 1, para lang makaiwas sa utang. Nagsisimula ka ng mag-imagine ng mga hayop, di ba? Maaari pang pag-usapan ang pusa sa hinaharap. Dahil sobrang nagmamadali kang magtakda ng hangganan. Bilang aking eksklusibong chef sa loob ng 5 taon. Pirmahan mo muna itong kasunduan sa dedikasyon. Bawal kang magluto ng itlog na may kamatis pagkatapos ng diborsyo. Ito rin ay itinuturing na iyong pangunahing lihim. Bawal mag-post ng anumang larawan ng pagkain sa social media. Ang mga lumabag ay maaalis sa account. 500 kilometro ang radius. Bawal magluto para sa anumang babaeng hindi ikaw. Kahit ang inahing baboy sa dulo ng baryo, hindi pwede. Ay 0 bilyon ang multa. At saka, magnakaw ka ng bangko. Kung ayaw mo, hindi ka nalang pumirma. Pero yung iyo 50 milyon na natitirang bayad, kung masyado malapit ang iyong probinsya. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang manatili ka na lang. At maging aking espesyal na kusinero habang buhay. Ha 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 ha. 500 kilometro, di ba? Ha 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 ha. Boss Lin, nabigo ang plano mong 10 bilyon. Hehe. Ang nayon na gusto kong balikan ay eksaktong 501 kilometro mula dito. Araw-araw akong nag-aasikaso ng malaking handaan para sa inahin sa tapat ng baryo. Wala kang pakialam dyan. Nilagdaan ko na ang papel na ito ngayon. Kapag natapos na ang lagda, makukuha na ang pera. Talaga, napakaswerte naman yan. Swerte, anong swerte? Lin 1, tigilan mo na ang pagpapanggap at pag-aakusa. Mula sa papel na itim na letra. Nakapirma na ako. 501 kilometro ay 501 kilometro. Kahit nadalhin mo ang emperador ng langit ngayon, kailangan mo pa ring ipadala sa akin ang 50 milyong. Kakaiba ang naramdaman ko kanina. Dahil hindi lang ikaw mahina sa heograpiya. Maging ang impormasyon sa nayon ay hindi masyadong maaasahan. Kamakailan lang. Nakablock ka ba sa WeChat group ng production team ng ating barangay Wulong? Sino bang may pakialam? Maging milyonaryo na ako. Sino pa ang magmamasid sa mga walang kwentang grupo sa barangay? Anong nangyari, nanganak na ba ang inahin sa barangay? Kailangan mo ba akong bumalik para tumulong? Para sa pagsuporta sa pag-unlad ng kanayunan. Noong nakaraang buwan, ganap na nakuha ng Lin Group ang pangunahing proyekto ng ekolohikal na turismo na matatagpuan sa inyong baryo Wulong. Upang umayon sa plano, ang buong baryo ninyo, kasama na ang pondong matagal mong inaasam, ay kolektibong kinailangan na. 1 linggo na ang nakalipas, natapos na ang kabuang paglilipat ng baryo. Kabuang paglilipat. Kaya't ang aking malawak na plano para sa fish pond. Ang fish pond ay maliit na bagay. Ang mahalaga ay para sa magandang feng shui. Ang bagong lokasyon ng nayon ay nakaharap sa sentro ng lungsod. Tumpak na inilipat ng 1.5 kilometro. Binabati kita, Ginoong Fan. Dahil sa paglipat ng buong nayon na ito. Ikaw ngayon, perpektong pumasok sa 500 kilometrong limitasyon sa kompetisyon. Kailangan mo lang maglakas loob na pumasok ng kahit isang hakbang sa bagong nayon. Agad na magiging epektibo ang 1 bilyong pisong multa. Lin 1, para lang sa panlilin lang sa akin. Kahit ang buong nayon natin ay inilipat. Hindi na ako babalik sa nayon, ayos lang ba? Pupunitin ko ang kasunduan na ito. Walang bisa ang protesta. Nagsimula na ang kasunduan. Gawin mo na ang hapunan. Gusto ni Meow Meow kumain ng pork ribs na may asim at alat na ginawa mo. 479.5 kilometro. Mapagsamantalang kapitalista. Para lokohin ako sa 50 milyon. Pinalipat pa nga nila ang buong baryo para lang sa akin. Ako ang naglalaro sa pork ribs na ito. Bigyan kita ng kalahating lata ng matandang suka. Sobrang asim mo, babae. Bakit ka nagmamadali, mag-iyakan ka na lang? O, sigurado akong ikaw ay malambot. Ilagay mo muna ang kutsilyo. Magpakilala tayo ng maayos. Ako si Hao Jian. Ako ang nakatatandang estudyante ni Lin Wan. Kagagaling lang mula sa Wall Street. Ang pangalang Hao Jian ay talagang may artistic na dating
Si Senior Hao Jian. Ikinagagalak kong makilala ka. Pasok ka na, maupo ka. Anong gusto mong inumin? Longjing o malamig na tubig? Si Lin Wan ay nag-overtime sa study room. Aking tatawagin siya para sa iyo. Hindi na kailangang tawagin siya. Nandito lang ako para tingnan. Bukod dito, hindi na ako aalis sa pagbabalik kong ito sa bansa. May mga bagay kami ni Lin Wan na dapat nang matapos. Sa tingin ko, matalino kang tao. Dapat mong maunawaan ang ibig kong sabihin. Mula sa sinag ng buwan. Sa wakas, ang pinagmulan ng kwento ay bumalik na. Tagapagligtas. Ang aking 50 milyon at ang kontrata ko sa kompetisyon. Sa wakas, makakalaya na ako. Naiintindihan ko ng sobra. Ginoo Hao, tunay kang mabuting tao. Huwag kang mag-alala, may mataas akong propesyonal na etika. Aayusin ko na ang lugar para sa'yo, halika, halika. Ano ito? Manual ng pagsasalin ng tahanan 1.0. Ginoo Hao, kung ikaw ang papalit sa akin. Kailangan nating malinaw ang paglilipat. Tingnan mo, ito ang resipe ni Lin Miao Miao. Dapat gawing bituin ang hiniwang karot. Ang broccoli naman ay dapat ayusin bilang malaking puno. Kung hindi, tiyak na hindi siya kakain. Mayroon pang 37 na listahan ng mga allergen. Kailangan mong kabisaduhin ito. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang pinakamahalagang punto. May ugali si Lin Miao Miao sa pagtulog. Kailangan may gumagaya sa kanya. Tulad ng sigaw ng dinosaur. Kailangan pa rin ang ganitong klase ng Tyrannosaurus Rex. Na puno ng kapangyarihan. Medyo mahirap itong teknik. Nag-aral ako ng 3 buwan. Kailangan mo siguro ng oras para mag-adjust. Sandali, ito ang mga bagay na ginagawa mo araw-araw, di ba? Tatay, sino itong tiyuhin na ito? Dumating ba siya para maging bagong tatay ko? Ito si Tito Hao. Mula ngayon, siya na ang bahala sa paggawa ng mga bituin na karot para sa iyo. Wow, bagong tatay. Magagawa mo bang magkwento sa akin ng bedtime story habang nakatayo ng baligtad? Magagawa mo bang mag-program sa computer para iguhit ang cute na mga hayop para sa akin? Maaari mo bang protektahan ako mula sa pang-aapi ng ibang mga bata? Ganyan talaga kapag tatay ka na, di ba? Ginoong Hao, anong gusto ninyo, cash transfer o scan? Aalis na ako at aayusin ko ang aking mga gamit. Hindi ko kayang guluhin ang inyong muling pag-ibig. Ano ang ginagawa ninyo? Report kay Ginoong Lin. Nagsasagawa ako ng pre-job training para kay Ginoong Hao. Tinitiyak kong maayos niyang mapapalitan ang aking asawa at ama. Para sa iyong kaligayahan, ito ang huli kong tungkulin. Mama, itong tiyuhin. Hindi kahit na makapagkwento habang nakatayo sa isang kamay. Sobrang bobo niya. Ibalik na lang. Miao Miao, huwag kang magulo. Ruan Fan, sumama ka sa akin sa opisina. Yung handbook sa labas, ikaw ang gumawa niyan. Gusto mo talagang ibigay kay Hao Jianting ang posisyon. Siyempre, Ginoong Lin. Bumalik ka na rin mula sa buwan. Ako, itong peke. Hindi pa rin ba ako nananatiling 1 kilowatt na bombilya dito? Puting liwanag ng buwan. Sino ang nagsabi sa'yo na siya ang akin mula sa buwan? Hindi ba? Isang bangkarota na tumakbo pabalik sa bansa, wala nang iba. Bakit ko siya gugustuhin? Bangkarota. Bakit hindi mo na lang tawagin ang gwardiya para paalisin siya? Bakit mo ako pinipigilan? Agad na bayaran ang 50 milyong. Maghiwalay tayo ng maayos. Masyadong magulo kung mag-aaway tayo sa harap ng lahat. Pero kung nandyan ka bilang legal na asawa, nakakainis ka pa rin niya. Pabayaan mo na siyang mag-alis. Hindi man lang makalabas ng hangin si Hao. Ikaw ang pinakamagandang pananggalang. Yung kontrata na pinirmahan ko noon ay para sa full-time na yaya at peking asawa. Ngayon, pinapagawa mo akong maging tagapagligtas ng bulaklak. Ito ay isang seryosong paglabag sa saklaw ng trabaho at nakamamatay na aksidente. Ayoko na. Kahit na sobrang sira ka na ulo. Binilisan mo pa ang paglilipat ng Wolong Village sa bahay mong 400 at 79.5 kilometro. Hindi na ako makakabalik. Pero pwedeng akong bumili ng standing ticket na walang seat. Pupunta ako sa Karatig probinsya, 502 kilometro ang layo, sa Fishpond. Kung hindi ka namin kayang harapin, di ka rin namin kayang takasan. Ngayon gabi, mag-iimpake na ako at aalis na. Nakalimutan mo ang katabing probinsya. Ang saklaw ng kompetisyon sa kasunduan ay may sentro sa punong tanggapan ng Lin Group na may radius na 500 kilometro. Ang probinsyang nais mong puntahan, ang lungsod ng Yunze, ay 482 kilometro ang layo mula rito sa tuwid na linya. Saan ka pupunta para manghuli ng isda?
100 milyong kontrata na na-renew hanggang 18 taong gulang si Miao Miao. 100 milyon, Ginoong Lin. Sino ang tinitingnan mo ng may paghamak? 100 milyon lang ang gusto mong gamitin para bilhin ang aking kabataan. Iyan ay dahil kulang ang pera. 200 milyon. Hindi ito tungkol sa pera, Ginoong Lin. Para sa isang taong katulad ni Hao Jian na walang hiya, mahirap talagang gawin ang trabahong ito. Sinasabing mahirap gawin. 300 milyon Hindi, ang ibig kong sabihin ay, upang protektahan si Ginoong Lin mula sa pang-aabala ng mga salbahing lalaki, hindi ako maaaring tumanggi sa responsibilidad. Ngunit may kondisyon ako. Gusto ko ng 2 araw na pahinga. 3 beses na sahod sa mga legal na piyesta opisyal. At kailangan kong bigyan ng espesyal na sasakyan. Ang gasto sa langis para sa pamimili ay buong ibabalik ng kumpanya. Ayos lang. Itong Rolls-Royce Phantom ay para sa iyo. At bibigyan pa kita ng isang card ko. Ang boss ay napaka-generous. Mabuhay ang boss. Kumuha ng pera ng ibang tao. Pagtulong sa iba na maiwasan ang kapahamakan. Yung nasa labas na may apelidong Hao, ako na ang bahala sa kanya. Bukas ay itatapon ko na ang kanyang mga gamit. Lin Wan, sa wakas ay naalis mo na ang taong ito. Nandito ako para sa iyo mula ngayon. Tito, mukhang mahirap ka ba? Bata, kakabalik lang ni Tito mula sa Wall Street. Mayaman siya. Anong laruan ang gusto mo? Bukas, dadalhin kita ng tito mo para bumili, okay? Hindi ako naniniwala. Kanina, narinig ko si Mama at si Papa na nagsasabi na ikaw ay isang bankrupt na bumalik sa bansa na loser. Ano ang ibig sabihin ng loser, Tito? Dahil bankrupt ka. Sobrang pobre. Kaya gusto mong sumausaw ng noodles sa kaldero ko. Pero ang luto ng tatay ko ngayon ay pork ribs na may asim at tamis. Wala kang makukuhang noodles dyan. At narinig ko lang kanina, nagastos ng nanay ko ng 3 bilyon para mapanatili ang pagluluto ng tatay namin para sa amin. 3 bilyon, ha? Kaya, kuya, kung bankrupt ka na, siguradong wala pang 300 milyon yan. Paano mo naman kayang bumili ng mga ribs sa bahay namin? Mas mabuti pang pumunta ka sa ibang lugar para kumain ng noodles. Lin Wan, ikaw. Pinapayagan mo talagang kunin ng bata ang pera para insultuhin ako. Lahat kayo ay nahulog na sa bitag ng pera. Magsisisi ka. Sa ganitong mentalidad, nag-aakalang makakapagpanggap na kontrabida. Naway tulungan ako ng mga ninuno. Sa wakas, nakabangon na si Ruan Fan. Pagkatapos ng kontrata, diretsyo na akong babalik sa nayon para magtayo ng isdang pond na 100 ektarya. Sino pa ang magtatangkang utusan ako? Sasaluhin ko siya gamit ang black card sa mukha. Huwag nang magdasal, kahit anong dasal, hindi nalalabas ang maliit na gintong tao. Boss Lin, anong ginagawa mo sa gitna ng gabi? Nagmamasid sa kwarto. Hindi ko naman kinuha ang mamahaling wagyu sa ref. Sa loob ng 5 taon, inalagaan mo si Miao Miao ng mabuti. Ngayon, nang umalis si Hao Jian dahil kay Miao Miao. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa iyo. Ang bahay na ito, ay tila nasanay na ako na nandyan ka sa tabi ko. Dahil kinuha mo ang pera ko. Maging maingat ka na sa susunod, basta't hindi ka aalis. Laging may kalahati ka sa bahay na ito. Kaninang sinabi niya na kalahati ay akin, mali iyon. Ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang kunin ang aking pinaghirapang pera. Kalahati, Linsong. Hindi pwede yan. Bagamat kakapirma lang natin ng kontrata para sa peking asawa. Na-upgraded na full-time na panangga. Pero iyon ay nag-aalok ng talento, hindi ng katawan. Bakit ka nakadamit ng ganyan sa gitna ng gabi at pumasok sa kwarto ko? Tapos makikipag-usap ka sa akin tungkol sa damdamin. Gusto mo bang gamitin ang iyong kagandahan laban sa akin? Gusto mo bang gawing totoo ang mga bagay na hindi pa nangyayari? At gawing ari-arian natin ang aking 300 milyong pinaghirapang pera. Sa huli, ako na lang ang lalabas na walang kahit ano. At iiwan akong walang dala. Huwag mong isipin. Ang perang ito ay buhay ko. Kung hindi mo gagamitin ang utak mo, bukas, lulutuin ko ito kasama ng mga buto. Kung talagang gusto kitang matulog, hindi ko na kailangan gumastos ng 3 bilyon. Pumunta ako sa pinakamagandang babaeng ipinakilala ng nanay ko. At pinaghintay ako ng 4 na oras. Uminom ka na nga, nagagalit ka pa sa akin. Tawag ka sa gitna ng gabi, parang nanghihingi ng buhay. Pinapaghintay kita ng 4 na oras, nagagalit ka pa. Hawak mo ang 3 bilyon ko. Sa gitna ng gabi, nakikipag-chat ka sa ganitong babae tungkol sa arranged marriage. Nakita ko ang apology message mo kanina, Ruan Fan. Pero umalis ka na lang sa arranged marriage mo ngayon. Talagang nakakainis. Ibigay mo sa akin ang 5,200. Bumili ng bag bilang pampalubag loob. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na ako'y imbitahan mong kumain. Wala akong balak bumili. Inuusig ako. Pwede ang bumili ng bag. Ngunit bago iyon, bilangin mo muna ang utang mo sa kanya.
Si Xiangyin ay nandaya. Sino ka? Ikaw, isang mahirap na katulong, naglakas loob ka pang magpakadalawang tiklop. Kakatapos ko lang gumastos ng 300 milyon para bilhin ang oras niya. Sa 2,000 ang oras. Pinapahintay mo siya ng 4 na oras. Dagdagan mo pa ang pinsala sa isip dahil sa kalasingan mo. Tanggalin mo ang 1 at mag-transfer ka ng 100,000. Pag-iisipan ko pa kung papayagan ko siyang ayusin ka. Sira, 3 milyon. Siya, isang mahirap na alalay na walang bahay at kotse. Anong akala mo sa sarili mong boss? Walang bahay, walang kotse. Ngayon lalabas siya. Gamit ang black card na walang limit ang halaga sa Rolls-Royce. At ikaw, sa kalagitnaan ng gabi, nakangiti at nakikiusap. Humihingi ng isang sira na bag na nagkakahalaga ng 5,000, ang kapal ng mukha mo. Kung nakuha mo ang pera ko, ibig sabihin ikaw ay akin. Ako si Linwan, kailangang top tier ang lahat ng suot ko mula ulo hanggang paa. Bukas, samahan mo ako sa mall ng Lin. Palitan mo lahat ng luma mong damit. Kung sakaling susuotin mo ulit yung mga damit na binili ko. At maglakad ng nakatago sa akin para makipagkita sa mga taong walang klase. Itatapon kita at ang Rolls-Royce na iyon sa ilog kasama ng isda. Para pakainin ang mga isda. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, boss. Mula ngayon, susundin ko ng mahigpit ang diwa ng kontrata. Ikaw lang ang aking susundin. Siyempre, kailangan mong makinig sa akin. Dahil ikaw ay talagang akin. Sobrang saya, ang libreng tubig ay mas matamis kaysa sa labas. Pandaigdigang kumperensya. Aayusin ko na ito agad. Ruan Fan, umupo ka lang dito at huwag maglakad-lakad. Kukunin ng sales lady ang sukat na gusto mo. Babalik ako sa loob ng 5 minuto, okay? Mahal. Gusto ko lang talaga yung limitadong edisyon na bag. Nainis ako kahapon sa isang tao na nakilala ko. Hindi mo man lang ako kinakausap para maaliw. Sino kaya ako? Hindi ba't ito yung taong ayaw bumili ng bag na nagkakahalaga ng 5,000? At nagmamalaki pa sa telepono na parang mayaman. Paano siya nakapagmalaki kagabi na natutulog sa mamahaling kutson? Ngayon, nandito siya sa high-end na lugar ng Lin. Para lang makakuha ng libreng aircon at sparkling water. Ate, mali ang pagkakadrawing mo ng eyeliner. At ito ay pampublikong lugar ng pahingahan. Bakit hindi ako makaupo? Ginoong Shai, narito na ang iced coffee ninyo at ng asawa ninyo. Tungkol sa proyekto ng outsourcing ng Lin sa susunod na quarter. Maari bang isaalang-alang ninyo ang aming kumpanya? Kung hindi ito magtagumpay, talagang mababang karote ang aming kumpanya. CJ. Pagkatapos nating mamasyal, pag-usapan natin. Huwag mo nang pansinin ang taong ito, Ginoong Shai. Isa lang siyang full-time na tagapag-alaga. Puno ng kasinungalingan. Ginoong Shai, ikaw ay isang mataas na opisyal ng Lin Group. Ang hayaan ang ganitong tao na makasama mo sa parehong lounge ay talagang nagpapababa sa iyong katayuan. Mahal, tingnan mo ang itsura niya. Pinapababa ang antas ng buong pamilihan. Agad mong ipaalam sa mga tao na palayasin siya. Hindi ko na kayang bumili ng bag habang tinitingnan siya. Yesi, isang walang kinalaman na tao. Nagmamalaki pa sa teritoryo ng Lin. Akala mo ba ito ay isang kanlungan? Security! Ano bang ginagawa ninyo? Agad ninyong palayasin ang taong ito. Nabilang sa blacklist ng mall. Gusto kong makita kung sino ang mailakas loob na manakit sa akin ngayon. Magandang araw, Lin. Bakit personal mong pinuntahan dito, Pangulong Lin? Hindi ko alam na siya ay tao mo kanina. Si Pangulong Lin, si Hao Jian ang sadyang nagpasinungaling sa akin. Sabi niya ang lalaking ito ay nanlilin lang. Para ko lang pangalagaan ang reputasyon ng mall. Ginamit lang siya bilang sandata. Kaya niyang maniwala sa kasinungalingan ng isang baliw na aso. Tinanggal ka na sa trabaho. Ipapaalam ko sa legal at audit department na suriin ang iyong mga account. Kahit 1 sentimo. Maghanda ka ng magtagal sa harap ng makina ng pananahi. Ikaw ay. Imposible, hindi ba siya isang karaniwang tao na walang bahay at sasakyan? Paano naman pwedeng mangyari? Malinaw mong nakita. Ang mall na ito ay pag-aari ng buong kumpanya ng Lin. At siya ang taong pinirmahan ko gamit ang 3 bilyong yuan. Ikaw na umaasang makapasok dito sa tulong ng iba. Hindi ka karapat-dapat na magbigay sa kanya ng utos dito. Hindi ka pa nga karapat-dapat na magtimpla ng sapatos niya. Si Hao Jian ang nangutang sa akin. Para manakot sa akin. Akala mo lang na hindi ko alam ang mga laro mo sa Wall Street. Akala mo hindi kita nakikita. Yung outsourcing na pinupush mo, na hiningi mo pa sa lola at lolo. Hindi ka bibigyan ng buong Lin clan kahit 1 piraso. Itatapon ng security ang 3 taong ito. At ipapaalam sa buong grupo. Sa hinaharap, lahat ng negosyo ng pamilya Lin ay ipagbabawal sa 3 taong ito magpakailan paman. Ipasa mo rin ang sabi ko sa Department of Commerce. Anumang kumpanya nakasali sa Hao Jian o anumang negosyo na matapang na mag-invest sa kanya ay tuluyang sasarahan ng Lin Group.
Bakit ka umiiyak? Hindi pa tayo talo. Susunod na linggo, hapunan. Nandyan ang lahat ng mga nakatatandang Lin. Bubulgarin ko ang kanilang peking kasal. Papalayasin si Lin Wan sa pamilyang Lin. 888,000 boss. Ang damit na ito ay ginto at malambot na armor. Maaari pa itong magprotekta laban sa bala. Sa mga pirasong ito, makakabili na ako ng 2 bahay sa aking bayan. Lin, may gusto akong pag-usapan. Huwag nating hayaang kumita ang iba sa 8.88 milyong ito. Basta ibigay mo sa akin ang 500,000. Sa gabing ito, kahit na nakasaplot lang ako ng sako, tiyak na maglalakad ako sa Paris Fashion Week na may aura ng isang boss. Ngayon, kailangan mong magbihis at maglakad papuntang gabi. O kaya, ipapasuot ko ito sa iyo sa tulong ng mga bodyguard. Ihahatid ka nila sa gabi. Pumili ka. Ako na lang. Masyado kang gumastos, boss. Napaka-generous mo, boss. Itong necktie na ito ay sobrang higpit, nahihirapan akong huminga. At itong leather shoes. Sobrang tigas. Walang tatalo sa ginhawa ng tsinelas ko. Baka mas mabuti pang tumahimik. Mula ngayon hanggang matapos ang gabi. Kung mawala mo man ang suot mo kahit kaunti, bababaan ko ang 300 milyon mo. Tandaan mo, ngayong gabi ikaw ay asawa ng chairman ng Lin Group. Ipakita mo ang iyong presensya. Huwag mo akong ikahiya. Ipupursige ko para sa 3 bilyon. Ginoo How. Narinig ko na mamayang gabi ay dadalo si Director Lin kasama ang Ginoo. Mayroon ka bang inaasahan dito? Hindi naman masyadong inaasahan. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na huwag kayong maloko sa mga peke. Kahit na magsuot pa sila ng barong. Hindi talaga mababago ang ugat ng pagkatao. Yung tipong ayaw pa bumili kahit ng 5,000 na bag. Siguro ngayong gabi, hindi pa gagamit ng kutsara at tinidor. Maghintay kayo, magpapatawa kayo. Totoo, hindi talaga mababago ang ugat. Halimbawa, kahit magsuot pa ng suit ang ilang tao, hindi pa rin matatakpan ang pagiging mapagsamantala at mayabang. Mag-ingat kayo ng mabuti. Si Lin Wan ay talagang isang peking kasal. Naghanap siya ng isang probinsyang katulong, na nagkunwari ng 5 taon. Gumamit ng ganitong mababang paraan para makuha ang kontrol sa grupo. Lin Wan, ginamit mo ang peking kasal para lokohin ang board of directors. Para makuha ang kwalifikasyon bilang chairman. Hindi ka karapat-dapat na umupo sa posisyong ito. Humihiling kami na agad kang magbitiw. Direktang sumasailalim sa panloob na investigasyon ng grupo. Kung aalis si Lin Wan, mawawala ang 300 milyong ko. Para sa fish pond. Laban na. Tama, totoo ang kasunduan na ito. Aaminin ko, pero hindi ito isang peking kasal. Ito ay tinatawag na kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian sa loob ng kasal. Si Ginoong Lin bilang isang bilyonaryong presidente, upang bigyan ang aming anak na babae ng isang tahanan. At para maiwasan ang posibilidad na ako'y magbago ng isip. At kunin ang kalahati ng mga bahagi ng Lin. Gumastos siya ng sarili niyang pera. At tuluyang binili ang aking karapatan sa paghahati ng ari-arian. Mga direktor, si Ginoong Lin ay nasa posisyon na ng 5 taon. Tumaas ng 3 beses ang halaga ng Lin City. Hindi ginastos ng personal na plano niya ang kahit isang sentimo mula sa kumpanya. Sa halip, napanatili niya ang katiyakan ng buong pagmamay-ari ng grupo. Kaya walang sinasabing panlilin lang. Hindi lang ayaw ng asawa niya ng bahagi. Kahit na nagtatrabaho siya sa ilalim ng sahod. Ito ang tunay na matibay na depensa. Pero ikaw, nagdudulot ng tsismis gamit ang kinuhang pribadong kasunduan. Ikaw na isang bangkaroting utang. Nakakagulo sa pampublikong kumpanya. Para lang mag-short sa presyo ng stock ni Lin. Nagnanakaw ng pera ng lahat ng mga stockholder. Kung susubukan mong galawin ang pera namin, pinipigilan siya ng mga gwardiya. Agad na ipasuri sa legal kung binili niya ang pababa sa presyo ng stock ni Lin. Hayaan siyang magdusa sa loob ng kulungan. Bakit tumatakbo si Ginang Zen? Pinagsikapan mong makipagsabuatan sa kanya. Nais mong umangat sa aming ibabaw. Ngunit ang nakuha mo ay isang bankrupt na walang utang na maaasahan. Yung ipinangako niyang bayad sa iyo ay isang utang na isinulat gamit ang overdraft na credit card. Siya ang nagpilit sa akin. How Jian, ikaw na ay nasinungaling. Sabi mo ikaw ay isang elite sa Wall Street. Sabi mo basta makipagtulungan ako sa iyo para insultuhin sila sa red carpet. Ibibigay mo sa akin ang 500,000 na bayad. Kahit ang suot mong suit, pinahira mo lang sa pera ko. Walang pera, anong ginagaya-gaya mo? Ibalik mo ang pera ko. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyong kasakiman, hindi ka makikipagtulungan sa akin. Itapon ang 2 basurang ito ng mga gwardiya. Tungkol sa Board of Directors. Bukas, babalik tayo sa kumpanya at dahan-dahang ayusin ito. Kanina, si Ginoong Lin ay nag-alaga ng merkado. Nawalan ako ng ilang daang milyong brain cells. Yung pambihirang 8th ngayong gabi. Pwede bang magdagdag ng konting year-end bonus?
Huwag naman sana katulad ni Hao Jian na nanghuthot ng Lin Wanruo, fan. Maghintay kayo sa akin. Siguradong mahahanap ko ang mga peke ninyong kasal. Mapapahiya kayo sa buong bayan. Fan. Salamat ngayong gabi. Kung hindi ka nakaharang sa akin, maaaring talagang magbago ang may-ari ng Lin Group. Akala ko dati isa lang siyang yaya na nakatingin sa pera. Pero ngayong gabi, nung nakaharang siya sa lahat at piprotektahan ako, bigla akong nakaramdam na kung hindi lang ito isang transaksyon. Napakabuti sana. Boss, dahil sa ganitong sitwasyon, mas mabuting tapusin na natin ang usapan tungkol sa bayarin. Bayad sa ECC para sa emergency sa dinner stage, 200,000. Gastos para sa pagbuo ng defensive mode para sa mga senior shareholders, 5 milyon. Ang pinakamahalaga ay, upang mapanatili ang inyong magandang relasyon bilang mag-asawa, isinakripisyo ko ang aking sariling reputasyon. Binibigyan kita ng 20% diskwento sa bayad sa kabataan mo. Kabuang 8.88 milyon. Ginoolin, magbabayad ka ba sa pamamagitan ng scan o card? Ibigay mo na. Tumahimik ka. Huwag mo akong piliting itulak ka palabas ng sasakyan. Mua. Sige po, boss. Boss, ang galing mo. Umalis na ang mga magulang namin. Katatay ko lang tumawag sa akin kanina. Sabi niya na nagpakitang gilas kayo sa labas. Nasa trending sa Jiangxing na kayo. Miao miao. Huwag makialam ang bata sa usapan ng matatanda. Matulog ka na agad. Lola ay nagsabi rin. Na ngayon, sobrang galit si Papa at iningatan si Mama. Ito ang tawag na makikita ang tunay na pagmamahalan sa panahon ng pagsubok. Sabi ni Lola na matagal na niyang napansin. Na mahal kayo sa isa't isa. Basta maganda ang relasyon ninyo. Malapit nang magkaroon si Miao Miao ng kapatid, di ba? Sobrang advanced na nitong usapan. Pero kung talagang nagmamahalan kayo, bakit natutulog si Daddy sa guest room sa unang palapag araw-araw? Sa telebisyon, ang mga magulang na may magandang relasyon ay natutulog sa iisang kama. Ninanakawan niyo ba si Miao Miao? Hindi, Miao Miao. Si Daddy ay humihilik sa gabi. Ayoko makinig. Sabi ng Lola, kung hindi kayo matutulog sa parehong kwarto ngayong gabi, ibig sabihin talagang peking kasal kayo. Kaya bukas ay magbabalot si Miao Miao at aalis para makitira sa Lola. Kailangan matulog si tatay kasama si nanay ngayong gabi. Bukas ng umaga, ako ang personal na susuri. Magandang gabi. Boss. Una sa lahat, gusto kong linawin. Yung 8.88 milyon ay kasama lang ang EK fee. Sa kasunduan na 300 milyon, wala ring nakasulat na kailangan magbigay ng ibang serbisyo. Huwag mong isipin yan. May prinsipyo ako. Kahit magdagdag ng pera, hindi ako magpapabenta. Softy. Sobrang nag-iisip ka. Kahit na mawala ang lahat ng lalaki sa mundo, wala akong interes sa iyo. Maging maayos ka lang at umupo sa sofa buong gabi. Kung mag-snore ka, bawas 100,000 sa iyo. Softy. Yung limitadong edisyon na high fashion silk scarf mo. Kakainin na niya ang buong halaga ng bahay sa probinsya mo. Akala mo ginagamit mo silang pangkadena. Para mag-hinot, bukas na ang isipan ng boss. Kumpara sa akin na malaya, ano lang ang isang pirasong tela ng bahay. Dahil napilitan kayong magsama-sama. Para mapanatili ang aking dangal, dapat ay may mga patakaran tayo. May malinaw na presyo. Lagpas sa linyang ito. Multa na 100,000. Kung mahawakan mo ang katawan ko. Kung hindi ka makatiis sa gabi at mainggit sa akin. Magsimula sa 1 milyon. At hindi ko naman tiyak na ibibenta. Depende sa mood. Natapos na ang mga patakaran. Wala kang tutol, di ba? Kahit na magbigay ka sa akin ng 0 milyong piso. Hindi ako lalampas kahit na 1 milimetro. Kahit na anong mangyari, hindi ako lalampas kahit na 1 milimetro. Mabilis, matulog ka na at tumahimik ka. Ito ay bukas. Ang pangunahing ebidensya laban sa panukalang pagpapaalis sa mga senior. Hindi pwedeng magkamali. Tapos na. Kung gisingin mo ngayon ang taong mahilig sa pera, siguradong sasamantalahin niya ang sitwasyon. Maghihingi pa siya ng ilang 100,000 para sa takot sa gabi. Ang siraulong ito ay may abs pa. Si Ginoong Lin ay iligal na pumasok sa gabi. Multa ng 100,000. Nagkaroon ng sinadyang pisikal na kontak sa ilalim ng kumot. Multa ng 500,000. Kabuang multa 600,000. Mag-scan ka na ngayon o bukas ng umaga. Pupunta ako sa Finance Department para sa espesyal na pag-apruba. Pinayagan kita, iye. Ruan Fan, umalis ka at matulog sa sahig. Pambansang karahasan sa tahanan, Linzong. Legal na asawa na ito. Ito ay itinuturing na seryosong pinsala sa trabaho. Dapat dagdagan ng pera, hindi bababa sa 500,000.
Alaynan. Ha 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 ha. Huwag kang masyadong masaya. May mataas na pulong ng board ngayong umaga. Bilang aking minamahal na asawa, kailangan mong samahan ako sa buong oras. Ang bayad sa paglabas ay 100,000 kada oras. Malaki ang puso ng boss. Tinitiyak kong matatapos ang gawain. Huwag kang magmadaling magpasalamat. Mula sa sandaling umakyat ka sa gusaling Lin. Kailangan mong gampanan ang isang ganap na sumusunod. Na walang presensya na perpektong bodyguard at asawang walang trabaho. Una, kailangan mong maglakad na kalahating hakbang sa likod ko. Huwag mauna o lumihis. Multa ng 100,000. Pangalawa, walang ibang salita. Na dapat sabihin ng walang pahintulot ng aking tingin. 500,000 na multa. Kung ang ikatlong paningin ay lumayo sa akin ng higit sa 3 segundo. Para magmasid sa harapan. 1,000,000 na multa. Saan ba dito ang kita sa bayad sa palabas? Para na itong pag-aalis ng mga mina. Diyos ko, ang aura ng asawa ni Ginoong Lin ay sobrang nakakatakot. Para na siyang malamig na dugo na Huwag tumingin sa mga babae sa reception. Huwag tumingin. Isang sulyap, 500,000 na ang nawala. Sobrang pagod ng mga mata ko. Lin Wan, ang mga desisyon mo kamakailan ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kumpanya. Kailangan nating simulan ang proseso ng pagtanggal ngayon. Tanggalin mo ang mga peking record sa malaking screen ko. At saka kayo ay nakipagsabuatan kay Hao Jian sa likod. May mga ebidensya ng pagnanakaw. Mga direktor, mas mabuting ipaliwanag muna sa legal department. Ikaw, batang may mahabang buhok. Nagtatangkang lokohin kami. Sino bang tinutukoy mo, matanda? Ikaw na may ihih na nag-iimbento ng mga peking ulat. Pag uwi ko sa baryo, nag-ani ako ng kamote na pinatubo ng pataba. Mas matalino pa kaysa sayo. Isang balimbing na linta. Itak mo ang mga balimbing na ito palabas sa akin. Agad dalhin sa departamento ng legal. Bitawan mo ako. Ginoong Lin. Tama ba ang sinabi ko kanina sa board meeting? Sobrang nakabibighani, di ba? Hindi lang ito nagpanginig sa mga matandang iyon. Napakaganda rin ang pagprotekta sa iyong otoridad. Mag-settle tayo. 3 oras akong nagtrabaho ngayon. Kabuang 300,000. Ipadala ang bayad. Magbibilang ka ba? Sige, bibigyan kita ng malinaw na bilang. Una, nang pumasok ka sa lobby, naglalakad ka na parang bangkay. Malubhang nakasira ito sa panlabas na imahe ng Lin Group. Bayad sa pagkasira ng reputasyon, multa ng 100,000. Pangatlo, nagmura ka sa conference room. Bagamat pinayagan ko iyon. Pero isang sampal mo. Nabasag ang set ng Ming Dynasty na peking porselana sa mesa ko. Pinagmulta ng 300,000 para sa nasirang props. Sandali. Yung sirang tasa ng boss, mga ilang daang piso lang ang halaga. Pangatlo, nung pinagsabihan mo yung mga matandang shareholder kanina. Ang laway mo ay nagliparan. May isang patak na sobrang nakakadiring laway. Dumapo sa manggas ng aking 1.2 milyong halaga na high-end na suite. Ang high-end na suite ay hindi pwedeng labhan. Kasama ang depreciation at premium dry cleaning fee. Bilang kaibigan, bibigyan kita ng special price. Multa ng 500,000. 100,000 dagdag 300,000 dagdag 500,000. Sa kabuuan, nahaharap ka sa multa na 900,000 ngayon. Ibabawas ang 300,000 na dapat mong matanggap na talent fee ngayon. 900,000 bawas 300,000. Ngayon, utang mo sa akin ang 600,000. Swerte naman. Itong penalty sa breach of contract ay eksaktong halaga na inabot mo sa akin kagabi habang nag-aapoy. Ngayon, gusto mo bang i-scan mo ang e-heath code para ibalik ang pera sa akin? O diretso ko bang ipapadala sa iyo ang liham mula sa legal department? Para kasuhan ka ng pagkasira ng ari-arian ng kumpanya. Lahat ng ito ay mga patibong. Sukdulang kasamaan ng mga kapitalista. Ang pawis at dugo kong pera. Nasaan ang tanghalian ko, Ruan Fan? Ulat kay Ginoong Lin. Nakasulat ng malinaw sa ating kontrata. Ang tungkulin ng katulong ay limitado lamang sa 3 pagkain sa isang araw. Nasa kumpanya ako ngayon. Nasa ilalim ng mga ipinadalang kasama. Wala akong obligasyong magluto. Ito ay para sa akin lamang. May kakayahan na. Sige, hindi ako kakain. Lumabas ka at kumain. Hindi pwede, Ginoong Lin. Yung mga patakaran na binuo mo kaninang umaga. Kapag lumayo ka sa opisina ng higit sa 1 metro, magbabayad ka ng 100,000. Para mapanatili ang maliit kong kawalang saysay. Magagawa ko lang na amuyin ang bango ng ribs dito. Habang kasama ka, nagugutom na ako. Ginoo Lin. Ang ganitong paraan ng pagpretend na masakit ang tiyan para mangloko ay masyadong lumana. Gusto mong lokohin ako ng pera, di ba? Lin Wan, talaga bang handa kang isakripisyo ang buhay mo para sa mga ulat na iyon? Nasa drawer ang gamot, wag mo akong galawin. Ang pag-inom ng gamot ng walang laman ang tiyan ay katumbas ng pagpatay sa sarili.
Customized na braised pork ribs mula sa Top Chef na may mainit na tubig. Emergency set meal, 200,000. Bibilhin mo ba? Kung bibilhin mo ang 200,000 na ito, mas mabuti pang magdasal ka na hindi ka mamatay. Mabilis, kumain ka na ng gamot. Bakit ka ba ganun? Hindi ka pa rin ba susuko sa akin? Huwag kang gumalaw, malamig ang tiyan, baka ma-stroke ka pa sa kakain ng malamig na kape nang walang pagkain sa tiyan. Plano mo bang magpahinga sa ospital bilang isang si? Yung na ito, matapang sa pera. Parang hindi naman ganun kasama. Kung gusto mo, soft ka naman. Pwede tayong mag-usap. Nawala na ang sakit ni Ginoong Lin, di ba? Mag-settle tayo ng bayarin. Pork rib emergency package, 200,000. Dagdag pa ang aking tradisyonal na masahe para sa sakit. Singil sa isang beses, 400,000. Ruan Fan, umalis ka na at pumunta sa accounting para kunin ang pera. Ang boss ay nagagalit, nakakasama sa tiyan. Kung ulit, 1,000,000 na ang babayaran. Tandaan mong mag-transfer ha. Pagsasali ng isang vase 100. Kumita na ako ng 400 ngayon. Malapit na akong makakuha ng aking fish pond. Nang tumulong si Ruan Fan na hilahin ang zipper sa likod. Bayad 1,000,000. Sig boss. Nasa iyong serbisyo. Hihi. Boss, nagsusuot ka ng ganito sa gabi. Saan ka pupunta? Sa ilang matandang kasosyo sa proyekto sa Timog Kanluran. Nagdaos sila ng pribadong inuman ngayong gabi. Kailangan kong personal na ayusin ang huling kontrata. Hindi ka pwedeng pumunta. Anong ginagawa mo, ang gulo mo? Kung magsuot ka ng ganito para samahan ang mga lulong sa alak na iyon. Baka maabuso ka, kumalat ang iskandalo. Yung mga matandang miyembro ng board tiyak na gagamitin ang pagkakataon para alisin ka. Kung mabankrupt ka, sino ang haharap sa natitirang 3 milyong bayad ko? Hindi ko pwedeng hayaan na ang aking personal na hit ay maglagay sa ganitong panganib. Ang ibig sabihin ni Emmy Fan ay, ayoko nang pumunta sa inuman na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong ito. Ikaw ang magpapasama sa gastos ng kumpanya para maprotektahan ang aking sagradong ari-arian. Ngayong gabi sa inuman, kailangan kong samahan bilang pribadong bodyguard at eksklusibong driver. Sa buong oras, bayad sa zipper service 1,000,000. Kasama na ang top level na protection para sa asawa laban sa pang-aabuso ngayong gabi. Packet presyo 500,000. Mag-scan muna bago sumakay. Sino mang makatingin sa'yo ngayong gabi, sasampalin ko siya gamit ang bote. Nakalipat na ang 500,000. Magpalit ka ng damit na mukhang tao. Magkita tayo sa garahe sa loob ng 5 minuto. Kung hindi mo mapainom ang mga mamumuhunan ngayong gabi, kukunin ko ang lahat ng pera mo. Boss, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, ako ang pinakamagaling uminom sa mesa ng alak sa Jiangsheng. Sino ang magtatangkang uminom sa'yo? Papasok siya ng nakatayo. Lalabas siyang nakahiga. Boss, masyadong masikip ang suit na ito. Malaki ang magiging epekto nito sa pag-alsa ko mamaya. At kung matapunan pa ng alak o pagkain ang damit na ito, kailangan mong i-reimburse ang dry cleaning ko, ha? Tumahimik ka, huwag masyadong magsalita pagpasok natin. Ipakita mo ang lakas ng presensya bilang ang matapang na hari ng Jiangsheng. Ginoo Lin, gusto kong makipirma sa proyekto sa Timog Silangan. Pwede mong ubusin ang baso na ito. Pipirmahan ko agad. Boss Wang, hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Boss Wang, ang tiyan ng boss ko ay isang pangunahing yaman ng Kiani Group. Ako na ang iinom ng alak na ito para sa kanya. Hindi sapat ang baso para sa pagpapakita ng sinseridad. Ubusin ko ang 3 boteng ito. Pirmahan mo na ngayon. Kaya mo bang umungol? Sige, ikaw na ang basurang bodyguard. Kung talagang may buhay ka. Pagkatapos kong uminom, agad akong pipirma. May alak. Pirmahan mo na, Wang Zong. Sige, may tapang ka. Ay naku. Boss, ang lakas ng tama ng alak na ito. Hindi ko na kaya. Boss, nahihilo ako at nasusuka. Bilisan mo, tutulungan mo akong sumuka. Itong batang ito, kahit 3 bote ng siguradong nasa hangganan na. Samantalahin mo ang sakit niya, hahaha. Uy, kapatid Fan. Huwag magmadaling umalis. Ang galing mo uminom. Hindi pa kami nakapag-toast sa'yo. Halika, bawat isa sa atin mag-toast sa'yo. Per, hindi mo pwedeng hindi inumin to. Pare, mag-toast din ako sa'yo. Mga boss, talagang hindi ko na kaya. Kung uminom pa ako, talagang delikado na to. Maliban na lang kung magdagdag kayo ng medikasyon bilang kompensasyon. Sino sa inyo ang gustong makiinom sa akin? 1,000 piso bawat baso. Basta't maibigay lang ang pera.
Ipaglalaban ko ang buhay ko para makiinom kayo. Sige, kung 100,000, yun na yun. Kailangan nating uminom ng buong gana ngayon. Tara, sabay-sabay nating i-toast si Ginoo Yuan. Mga boss, maging bukas kayo. Mag-scan muna at magbayad. Tapos saka tayo mag-toast. Kung sino man ang hindi maubos ang alak sa kanyang baso ngayon, siya ang magiging apo. WeChat payment, 100,000 yuan. Putangina, siguro nabaliw na talaga ako. Gumastos ng 100,000 para bumili ng isang basong alak at pilitin ang sarili. Hahaha. Dumating na naman ang 100,000. Ang laki ng puso ni Zhang. Ay, naligaw ng landas. Sa ganitong inuman, paano kayo makakasali sa laban ng negosyo? Uminom lang ng 2, natumba na. Malubhang nakakaapekto ito sa aking kakayahang kumita. Bilisan nyo, tapusin ang natitirang 300,000 bago matulog. Haha. Soft fan, kakapain mo lang 3 bot kanina. Wala bang masyadong epekto sa tiyan mo? Sa totoo lang, hindi ko naman kailangang pirmahan yung kontrata na iyon. Halos nakalimutan ng boss ang pangunahing bagay. Ngayon gabi, hindi lang kita natulungan makuha ang kontrata. Nagbigay din ako ng matibay na puwersa para sa seguridad. Ito ay isang napakabigat na serbisyo na labis na nakakapagod sa katawan. Dahil sa mga luma at tusong asong iyon kanina, na nag-ambag sa akin ng higit sa 1,000,000. Ang bayad mo sa pribadong seguridad ay bibigyan kita ng 20% diskwento. Kaya't 100,000 na lang. Tama lang ang usapan natin. Sumpain mo. Gusto mo bang makakuha ng 8 malalaking sampal? Sige noong Lin kagabi sa garahe. Diretsong pinadapa ako, ang pinakamalakas sa Jiangsheng. Naging parang si Aaron Crotchley. May sira ang daliri na basag. Gasto sa medisina at pinsala sa isip. Dagdag pa ang kabayaran sa pagkawala ng kakayahang magtrabaho. Isang presyo, 500,000. Kung walang EVC code, dito na lang ako, magpapanggap na biktima. Ngayon, walang sinuman ang makakalabas. Huwag magpanggap na patay, ngayong gabi ay anibersaryo ng Lin Group. Lahat ng media sa Jiangsheng ay darating. Magbihis ka at sumama sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang 500,000. CJ, tinitiyak ng boss na magmumukha kang international supermodel. Sige noong Hao, 6 na taon na ang nakalipas. Eksklusibong surveillance sa harap ng kwarto, 8,806 ng Empire Hotel. 500,000 walang tawaran. Hahaha. Ayos lang. Sinasabi ko na nga ba, si Lin Miao Miao ay hindi maaaring inampon. Kaya pala noong mga panahong iyon ang epekto ng gamot ay lumabas. Si Lin Wan ay basta na lang nagdala ng estranghero sa kwarto. Ngayon lang talaga gumastos ng 3 bilyon. Para kunin yung tanga ni Ruan Fan bilang tagasalo. Para magtago sa mata ng iba. Sa gabi ang ika-10 anibersaryo ng Lin Corporation. Gamitin natin itong video. Para bigyan siya ng isang malaking regalo na magpapahiya sa kanya. Sa salita, 100,000. Hindi tatanggapin. Basta hindi kailangan gumastos. Round off, parang kumita na. Walang kailangan sa talumpati ni Ginoong Lin. Ikaw, sinungaling na may masamang pribadong buhay. Hindi ka karapat-dapat na kumatawan sa Lin Group. Mga kaibigan sa media, akala niyo si Lin Wan ay isang perpektong pangulo. Itong probinsyanong ito ay ang kanyang mapagmahal na asawa. Lahat ay peke. Itong si Fan ay ang taong kanyang binayaran para maging tagapagmana. Upang itago ang kanyang iskandalo noong 6 na taon na ang nakalipas sa Hotel Dihao, na nagresulta sa pagkakaroon ng illegitimate na anak. Ah, nakakapahiya, Lin Wan. Kailangan mong agad na magbitiw sa iyong posisyon. Lumayas ka sa Lin. Ang dapat mangyari ay nangyari na. Nagniningning na ang sombrero mo, Ruan Fan. Nandyan ka pa at kumakain ng lobster. Bakit hindi ka pa umalis sa pamilya Lin? Ha. Shit! Hindi ba't iyon yung nangyari nang nalasing ako, 6 na taon na ang nakalipas? Ayos lang, Lin Wan. Kaya pala noong panahon na iyon, pagkatapos matulog, umalis ka na. Nagtira ka ng 250 yuan, ang pang-aalipusta sa akin, ikaw pala ang babaeng mabalasi. How Jian, bulag ka ba? Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Ang lalaking nasa video na ito ay ako. Ano ang ibig sabihin ng makipaglandian sa iba? Ano ang ibig sabihin ng illegitimate child? Ako at ang asawa ko ay nagka-inlove 6 na taon na ang nakalipas. Pinili na naming magsama habang buhay. Si Lin Miao Miao ay bunga ng aming pag-ibig. 5 taon na ang nakalipas, hindi kami nagpakasal. Dahil sa panahong iyon, kakasimula ko lang sa negosyo at nabigo. Ayaw kong magdusa siya dahil sa akin. Sinasabi namin sa iba na inampon ang bata. Gusto ng asawa ko na protektahan ang aming anak na babae. Ayaw niyang lumaki ang anak sa harap ng mga kamera ng media. Ngayon, kami ay mga legal na mag-asawa na may proteksyon ng batas. Kinuha mo ang aming mag-asawa. Noong 6 na taon ang nakalipas na pribadong video bilang iskandalo.
Naiinggit ka ba sa aming tatlong magkakasama? Magandang buhay. Bobo ka. Malinaw na nagsin kayo ng kontrata sa pagkuha ng yaya. Sila ang nag-hire sa kanya gamit ang pera niya, ha? Ang mag-asawa pa nga nag-sign ng kasunduan sa paghahati ng gawaing bahay. Tawag pa nilang pag-hire. Naiinis ang asawa ko para sa akin. Kaya't nagpadala siya sa akin ng kaunting pera. Tinatawag na niyang nag-hire. Kung hindi ka pa nakakaranas ng pag-ibig, huwag kang magpahiya dito. Nasaan ang gwardiya? Ihampas ang taong ito na nagtatago ng pribadong impormasyon at nagkakalat ng tsismis. Ihagis ang baliw na ito na sumisira sa pamilya ng iba. Susundan ito ng mga legal na hakbang. Suing for defamation. Imposible, talagang imposibleng mangyari ito. Nananakot kayo. Soft fan. Nakaayos ko na ang negosyo ng asawa mo. Pag-uwi natin, saka tayo mag-usap ng mabuti. Tungkol sa utang na 250 yuan na hindi natin naayos 6 na taon na ang nakalipas. Yung grupo ni Hao Jian, nabayaran na ang halaga ng ginawa mo. Ngayon, oras na para ayusin natin ang utang natin mula 6 na taon ang nakalipas. Anong ibig mong sabihin nang mag-iwan ka ng 250 yuan sa tabi ng kama noon? Gusto mo bang sambitin na binastos mo ako? O iniisip mong karapat dapat lang ako sa halagang iyon? May karapatang magtanong ka pa. Noong araw, sinira ng Bureau of Construction ang buhay ko, puro mga tsismoso sa koridor. Para makaiwas, hinila kita sa silid bilang takip. Pero ikaw pa ang ganito. Bahagyang lasing at bahagyang gising. Tuwing 10 minuto, nag-iingay ka na gusto mong lumabas para hanapin ang mga kaklase. Naririnig sa buong palapag ang sigaw mo. Nanghihina ako. Hindi kita mapigilan. Kailangan kong gamitin ang natitirang 250 piso ko para patahimikin ka. Magpasikat ka minsan. Maglalagay ako ng 10 piso. Nagawa kong 25 beses. Bago ka matulog ng maayos. Anong inis mo sa akin ngayon? 25 beses. Bawat beses 10 piso. Kaya kabuang 250 piso. Yung pera na kinita ko habang medyo lasing. Sandali lang kahit kunin mo pa yung pera mo. Hindi mo pa rin ako pwedeng sirain ang reputasyon ko. Akala mo gusto ko. Nang umalis si Hao Jian, handa na sana akong umalis. Pero biglang bumagsak ang epekto ng gamot. Nawala ang malay ko ng tuluyan. Nahiga ako sa kama, at itinuring kang tanging lunas. Kinabukasan, natatakot akong matunton ka ni Hao Jian sa mga bakas. Kaya't nag-iwan na lang ako ng pera at umalis. 6 na taon na ang nakalipas. 5 taong gulang. Linwan, wag mo akong sabihan. Na yung araw-araw na humihila ng buhok sa binti ko ay nakasakay sa leg ko. Ang batang babae na nagmamalupit, ay hindi mo talaga inampon. Kundi noong gabing iyon. Sa wakas ay nagising na ang isip mo. Akala ko magdadala ka ng calculator. Para bilangin ang bayad na 250 pesos sa buong buhay mo. Hindi ako naniniwala, dahil ako ang tunay na anak mo. Bakit hindi mo sinabi ng diretsyo noong 5 taon na ang nakalipas nang hanapin mo ako? Sigurado kang nakita mo na tapos na ang kontrata ko na 50 milyon. Ayaw mong magbayad. Sinasadyang gumawa ng anak na babae para maipit ako. Kasabay niyan, sinubukan mong takasan ang natitirang 300 milyon. Ayaw mong maniwala, di ba? Noong 5 taon na ang nakalipas, pinuntahan ko ang buong Jiangsheng. Nang makita kita, sikreto kong ginamit ang iyong buhok para sa paternity test. Ang antas ng pagtutugma ng gene ay umabot sa 79.9%. Tungkol sa kung bakit hindi ko ito sinabi ng direkta. Noong panahong iyon, bagong pasok ako sa Lin. Si Hao Jian at ang mga matatandang kasamahan ay araw-araw akong pinapahirapan. Kung naglakas loob akong ipaalam na may anak akong hindi kasal. Sila ang unang gagamitin si Miao Miao laban sa akin. Maging ikaw ay gagamitin nilang panakot sa akin. Binayaran kita ng 50 milyon para pirmahan mo yung kontrata ng yaya. Hindi para maging yaya ka, anak at magulang na sertipiko. Para lang sa titulo na yun. Para magawang legal na manatili ka sa tabi ni Miao Miao. Sa lugar na mapoprotektahan kita. Kaya sinadyang hindi mo ibigay sa akin yung 50 milyon. At ginagamit ang 300 milyon na renewal contract. Para lokohin ako na mapanatili si Miao Miao hanggang 18 taong gulang. Para lang ako mapanatili. Sino ba ang nanloko sa'yo? Nakasulat sa kontrata, malinaw na nakasulat. Kapag si Miao Miao ay umabot ng 18, buong-buo ang bayad. At saka malambing, tayo ay kasal na legal na may perma. Ang 3 bilyong ito ay pag-aari ng mag-asawa sa loob ng kasal. Kunin mo sa kaliwang bulsa ko. Kailangan pa nating ilagay sa kanan nating bulsa. Huwag mong asahan na makakatakas ka ng may 1 sentimo. Pag-aari ng magkakasama. Sa kaliwang bulsa papunta sa kanan bulsa. Akala ko nakukuha ko ang yaman ng babaeng si. Pero sa huli, ako pala yung parang damo na pinutol mula sa ugat. Lin Wuan, ikaw na isang makapangyarihang kapitalista. Ito ay isang scam. Ito ay habang buhay na pagkakakulong. Tatay, huwag kang umiyak. Sabi ni nanay, hindi ka na muling makakatakas. Palagi kang kasama ni Miao Miao at nanay.
Ito ang baon ko para kay tatay. Tatay, matagal ko nang alam na ikaw ang tunay kong tatay. Puno ng mga larawan mo ang cellphone ni nanay. Ginamit ko ang buong buhay ko sa pagplano. Sa huli, nagtrabaho pa kayo mag-ina buong buhay. Kalokohan talaga, pero dahil kay Miao Miao, tatanggapin ko na ang habang buhay na pagkabilanggo. Sertipiko ng pagiging mag-ina. Pero Linwan, paalala lang sa'yo, sertipiko ng pagiging mag-ina. Pero Linwan, paalala lang sa'yo. Bukas ng umaga, magdagdag kayo ng 2 pritong itlog sa almusal ko. Dagdagan pa ng 5,000 yuan kada buwan na baon. Ito ang legal kong alawan sa trabaho sa loob ng bahay. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Ha ha ha. Pumasok sa WeChat Pay ang 5,000 yuan. WeChat, ha ha ha. Ha ha ha.